Alina POV. Habang nakatayo dito sa labas ng shop kung saan nabala sila si Lina sa kakapili ng mga pang maternity dress, hindi ko mapigilan ang makaramdam ng inggit. Napapansin kong todo suporta sa kanya ang kakambal niyang si Stel habang pumipili siya. Napapansin ko rin ang masayang ngiti sa labi ni Stel sa tuwing may kung anong bagay na sinasabi si Selena. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito, pero nagsiselos ako sa isang bagay na hindi ko mawari. Oo, dapat masaya ako dahil sinunod niya ang nais ko na huwag na siyang magpakita sa akin kahit kailan, pero bakit hindi ako masaya? Bakit sobrang lungkot ng puso ko? Kung gusto mo siyang makausap, lapitan mo sila. Naging bahagi ka ng pamilya nila kaya wala naman sigurong masama kung makipag-usap ka rin sa kanila, hindi ba? Narinig kong bigkas ni George na nasa tabi ko lang. Wala sa sariling napabaling ang tingin ko sa kanya bago ko siya seryosong tinitigan. Ano ang nangyari noon sa yate? Paano nagkasama sila Daddy at si Lina sa isla? Seryosong tanong ko sa kanya. Hanggang ngayon naguguluhan ako. Paanong naabutan ko noon si Selena sa isla? Gayong ang alam kong si George ang boyfriend nito. May naririnig akong issue tungkol kay Daddy at si Lina pero ayaw kong bigyang pansin. Mahirap kasing paniwalaan na pumatol si Daddy sa isang babaeng kasing edad ko lang, and worst, kakambal pa ng ex-husband ko. Hindi ko kasalanan kung na-attract man ng daddy mo sa babaeng mas bata sa kanya ng di hamak. Bigkas ni George na labis kong ikinagulat. Ah, anong sabi mo? Seryosong bigkas ko. You heard me right, Alina. Hindi ka ba nagtataka nitong mga nakaraang araw kung bakit palaging nalalasing ang daddy mo na hindi niya naman ginagawa dati? That's because in love siya sa babaeng ayaw niya sanang ibigin. Seryosong sagot niya sa akin. At yun si Selena, ganun ba? Seryosong bigkas ko. Exactly. Nagbago ang attitude ni Kuya Damon simula nung nakilala niyang kaaway mong si Selena at kinuha niyang pagkakataon ng pagsama nito sa akin sa birthday party ni Kuya Archer para tuluyan niyang maangkin si Selena. Alam mo naman niyang ama mo, mahigit 40 na pero hindi pa rin marunong manligaw. Kinukuha palagi ang nagugustuhan niyang babae sa mabilisang paraan. Seryosong sagot niya. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig mula dito. Muli ako napatitig kay Selena at hindi ko alam kung matutuwa or malulungkot ba ako nang mapansin kong umbok ng kanyang tiyan. Kung sakaling anak ni Daddy ang batang nasa sinapupunan niya, ibig sabihin, magkakaroon ako ng kapatid sa babaeng labis na nagbigay sa akin noon ng pighati. God, grabe naman kung magbiro ang tadhana. Sa dinami-dami ng pwedeng buntisin ni Daddy, si Selena pa talaga. Kung ganun, niloko mo rin si Selena? Hindi mo siya mahal bagkos ipinagkanulo mo siya kay Daddy. Mahinang tanong ko kay George. Napansin kong kaagad tong nag-iwas ng tingin sa akin bago dahan-dahan na tumango. I don't love her. Kaya ko lang naman siya pinatulan dahil sa'yo. Gusto ko rin sanang gawin sa kanyang ginawa sa'yo ni Stel. Kaya lang biglang pumasok sa eksena si Kuya Damon. Kaya nawala ako sa focus. Seryosong sagot niya. Ano? Talaga ba, George? Alam mo bang ginawa mo? Mali yun, maling-mali. Seryoso kong sagot sa kanya. Kahit naman nagalit ako kay Selena, hindi ko rin naman gustong maranasan yung nararanasan kong kabiguan ngayon. I know na mali. Maling-mali, pero anong magagawa ko? Desidido ang daddy mo na mapasa kamay niya si Selena. At ayaw ko naman siyang biguin, bigkas niya. So, wala ka rin palang pinagkaiba kay Stel? Seryosong tanong ko sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito bago dahan-dahan na umiling. Masigit pa ang ginawa nila sa'yo kumpara sa nangyari ngayon kay Selena. Alina, please stop it. Walang patutunguhan ng pag-uusap natin ito kaya tama na. Kung wala kang lakas ng loob na lapitan sila, mabuti pang umuwi na tayo. Seryosong sagot niya. Lalo namang nag-alburutong kalooban ko. Muli ako napatitig sa kinaroroonan nila Selena at nagulat na lang ako nang mapansin ko na nakatitig na rin sa gawin namin si Stel. Kung gusto mong umuwi, mauna ka na. Gusto ko silang makausap. Bigkas ko't parang may sariling isip ang aking mga paa na humakbang papasok ng butik. Diretso ako naglakad palapit kay Stel habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig sa kanyang muka. Anong kailangan mo? Seryosong tanong niya sa akin nang tuluyan na ako nakalapit sa kanya. Napasulyap ako kay Selena na noon ay abalang-abala sa kakapili
ng mga items na nasa harapan niya bago ko hinarap si Stel. Gusto ko makausap si Selena. Mas gusto ko lang linawin sa kanya. Seryoso kong sagot. No, hindi pwede. Bawal sa kanyang ma-stress. Dahil sa kalagayan niya at kung ano man ang sasabihin mo sa kanya, pwede mo sabihin sa akin ngayon. Seryosong sagot ni Stel na para bang stranghero na lang ako ngayon sa paningin niya. Hindi ko mapigilan ng mapakurap ng makailang ulit. Ramdam kong malamig na pakikiharap niya sa akin kaya hindi ko mapigilan ang makaramdam ng sakit ng kalooban. I understand. Pero may mga dapat lang kasi akong linawin sa kanya kaya gusto ko siyang makausap. Kahit saglit lang, pwede ba? Mahinang bigkas ko. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Actually, hindi lang naman si Celine ang gusto kong makausap, kundi pati na rin siya. Ilang buwan din kami hindi nakikita at sa mga buwan na nagdaan. Bigla ko silang na-miss. No, hindi pwede. Sa nasabi ko na, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na sa akin ngayon na. Look, Alina, pinutol mo na ugnayan natin. Sinunod ko ng nais mo. Ano pa ba talagang gusto mo? Hindi ka pa ba nagsasawa? Hindi ka pa ba napapagod? Seryosong bigkas ni Stel na labis kong ikinagulat. Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. May gusto siyang ipahiwatig na hindi ko alam. Anong ibig mo sabihin? Mahinang tanong ko. Alam ko kung ano man ang mga nangyayari sa kapatid ko. Simula umpisa, kahit nga ang posibleng ama ng dinadala niya, ay kilala ko rin kung sino. Seryosong sagot niya habang kitang-kita ko sa mga mata niya ang galit. Sino? Sinong nakabuntis kay Selena? Bikas ko kahit na may idea na ako kung sino. Walang iba kung hindi si Daddy Damon. Siya lang naman talaga ang posibleng makabuntis kay Selena at wala nang iba. Kilalang kilala mo siya kung sino. Since iginagalang namin kung anong desisyon ni Selena, huwag na nating pag-usapan pang tungkol sa bagay na yan. Seryosong sagot niya, hindi naman ako nakaimik. Mahal na mahal kong kakambal ko. Maaaring nagkasala siya sa'yo ng makailang ulit pero pinagbabayaran niya na yon. Marami na rin siyang nailabas na luha. Sobrang nagsisisi na rin siya sa mga nangyari. Nakaganti ka na sa kanya, hindi ba? Kaya sana tigilan mo na. Kung nasasaktan ka man namin noon, paulit-ulit kaming nangihingi ng sorry sa'yo. Seryosong muling bigkas niya. Pigil ko naman ang maging emosyonal. Pinapaayos ko na sa mga abogado kong beach resort pati na rin ang bahay na minana mo kay Lola Susan. Ipapadala ko na lang sa iyong mga papeles kapag tuluyan ng naayos ang lahat. Muling bigkas nito na labis kong ikinagulat. No, hindi ko kailangan ng mga ari-arian ni Lola Susan. Hindi ko kailangan ng mga yan. Puno ng pagtutol ang boses na sagot ko sa kanya. Para sa katahimikan ng lahat, kunin mo nang para sa'yo, tigilan na natin to. Nakaganti ka na kay Selena. Nakaganti ka na rin sa akin. Habang buhay akong uusigin ng konsensya ko sa mga nangyari. Kabilaan, konsensya dahil nasaktan kita noon at konsensya para sa kapatid ko. Dahil pati siya nagdusa. Dahil sa mga pagkakamali ko. Hindi kita na ipaglaban noon at kahit na anong gawin ko, hindi na may babalik pang nakaraan. Kaya sana, itigin na natin to. Sana maging masaya ka na sa buhay mo ngayon. Dahil pipilitin din naming maging masaya kahit wala ka na. Seryosong bigkas niya na parang isang matulis na patalim na lalong sumugat sa puso ko. Hindi ko akalain na sa komprontasyong ito, ako itong mas masasaktan ng sobra. Sundin na lang natin ang mga una nating napag-usapan. Next time, kapag muling nag-cross ang landas natin, isipin mo na lang na hindi tayo magkakilala. Muling bikas niya bago niya ako tinalikuran. Naiwan naman ako na parang itinulos sa aking kinatatayuan. Hindi ako makapaniwala na kaya siyang sabihin sa akin ng mga ganitong bagay. Sa naalala ko, halos lumuhod lang siya sa akin noon, mapatawad ko lang siya. Siguro nga baka nagsawa na siya sa kakasuyo sa akin at gusto niyang tuluyan na lang akong palayain. Masakit sa kalooban na lumabas ako ng butik. Akala ko magiging masaya na ako sa tuluyang pag-alis sa poder na mga Buenaventura, pero bakit nakakaramdam pa rin ako ng sakit hanggang ngayon? Masyado ba ako naging harsh sa kanila noon? Dahil bigla ako nawalan ng ganang mag-ikot sa mall, niyaya ko na lang si George na umuwi na. Ramdam niya din marahil kung ano man ang nararamdaman ko kaya hindi na rin siya nagtanong ng kung ano pa man. Pagdating ko sa bahay, katulad nitong mga nakarang araw, naabutan ko si Daddy Damo na nakaupo sa may gilid ng pool at tulala na nakatitig sa kung saan. May hawak ang kanan niyang kamay na isang baso na alam kong alak na naman ang laman. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako dahan-dahan na naglakad palapit sa kanya. Dad, mahinang tawag ko sa kanya, kaagad naman siyang napalingon sa akin habang nakaguhit sa labi niyang pilit ng ngiti.
Napapadalas na yata yan, Dad ah. May problema ba? Muling bigkas ko sabay sipat ng tingin ng basong hawak niya. Nagpapalipas lang ng oras. Wala masyadong gagawin sa opisina kaya hindi na muna ako dumaan doon. Teka lang, galing ka sa labas? Hindi ka nag-shopping? Malumanin niyang bigkas. Opo, galing ako sa labas at nagkita kami ni Selena. Bigkas ko't muli sa pagkakatitig sa baso. Lumipat ang paningin ko sa mukha ni Daddy at kitang-kita ko na biglang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang mukha. Nakita ko ang biglang pagkasabik doon at napatitig din siya sa akin. Si Selena, nagkita kayo? So kamusta siya? Sana naman hindi kayo nagbangayan. Sagot niya sa akin. No, hindi po. Hindi na siguro siya interesado na makipag-away sa akin, Dad eh. Ayaw niya na akong pansinin. Bigkas ko. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ko sa kanya at muling tinuon ang kanyang pansin sa malawak na tubig ng swimming pool. Kitang-kita kong lungkot na nakaguhit sa mga mata niya kaya hindi ko mapigilan ang pagguhit na malungkot ng ngiti sa labi ko. Mukhang tama talagang hinala ko kanina pa. Mukhang may katotohanan ng kung anumang pinag-usapan namin ni George. Si Lina is pregnant kaya siguro ayaw niya ng patulan ng pagiging maldita ko. Muling bigkas ko. Napansin ko muling napabaling ang tingin ni Daddy sa akin habang kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagkagulat. Anong sabi mo? Buntis si Selena? Gulat niyang tanong sa akin. Baka sa boses niyang pagiging seryoso na ngayon ko lang narinig mula sa kanya. Yes, she's pregnant, Dad. Tapatin mo nga ako. May nangyari ba sa inyong dalawa ni Selena noon sa yacht at isla? Ikaw ba ang ama ng pinagbubuntis niya? Seryosong tanong ko habang walang kakurap-kurap na nakatitig sa kanya. Sa ekspresyon ng mukha ni Daddy, mukhang nakumpirma ko ng kasagutan sa mga tanong ko. Paano? Dad, paano ikaw? Muling bigkas ko, lalong semeryosong mukha nito habang direktang nakatitig sa kawalan. Buntis siya? Talaga bang buntis siya? Narinig kong bigkas niya. Napansin ko rin ang biglang pamumula ng mga mata niya na para bang nagpipigil tong maiyak. Yes, buntis siya, Dad. So ibig bang sabihin nito, magkakaroon na ako ng kapatid? Pero bakit? Sa dinami-dami ng mga babae, bakit si Selena pa, Dad? Seryosong tanong ko sa kanya at hindi ko na mapigilan pang maluha. Natigilan naman to't seryosong binaling ang tingin sa akin. I love her. I don't know kung bakit nangyayari to sa akin but I love her so much. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko pero hindi ko kaya. Sa lahat ng mga babaeng nakasama ko, siya lang yung kakaiba. Siyang palaging hinahanap ng sistema ko. Seryosong sagot niya sa akin. Natigilan naman ako. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. I know na marami siyang mga kasalanan na gawa sa'yo at yun din ang pilit na tinatatak sa isipan ko. Na hindi ko siya pwedeng mahalin. Na hindi ko siya pwedeng seryosohin dahil gusto ko siyang parusahan. Kaya lang, habang nagtatagal nakasama ko siya, hindi ko na malayo na lalong nahulog ang loob ko sa kanya. I am sorry, Alina. Alam kong mali at sa edad kong ito, naguguluhan ako sa mga hakbang na dapat kong gawin. Seryosong muling bigkas niya, hindi ko naman mapigilan ang maluha. Kung malaki ang kasalanan sa'yo ni Selena, malaki din ang pagkakamali na nagawa ko sa kanya. Kinidnap ko siya at pinilit na makipagtalik sa akin. Muling bigkas ni Daddy na parang bomba na sumabog sa aking pandinig. Hindi ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan ang katagang lumabas sa bibig niya ngayon. Anong sabi niyo? Si Selena, pinilit niyo siya? Nakusa akong pinuto lang sasabihin ko na sana sa kanya dahil sa totoo lang, hindi ko kayang sambitin sa harap ni Daddy ang masakit na salitang yon. Salitang ang katumbas nun ay malaking kaparusahan sa pagkababae at puri ni Selena. Ni sa hinagap, hindi ko akalaing magagawa niya kay Selena ang ganong karumal-dumal na bagay. Yes. Pinilit ko siya. Kasalanan ko. Ang laki na kasalanan ko sa kanya. Bigkas ni Daddy na baka sa boses ang matinding pagsisisi. Hindi ko naman mapigilan ang mapailing. Dad, bakit? Bakit mo nagawa sa kanya yun? Oo, malaki ang kasalanan niya sa akin pero mas brutal ang ginawa niyo sa kanya. Sinira mong buhay niya, Dad. Habang buhay niyang dadalhin sa pagkatao niyang ginawa mo. Seryosong sagot ko sa kanya. Pakiramdam ko, isang estrangherong kaharap ko ngayon. Hindi siyang Daddy Damon na una kong nakilala. Hindi ko akalain na kaya niyang mag-take advantage sa isang mahinang babae na kagaya ni Selena. Kung nasaktan man ako ng sobra sa ginawa ni Selena noon, mukhang mas masakit ang ginawa ni Daddy sa kanya ngayon. Ano na lang ang sasabihin nila Mommy Bridget at Daddy Hercules? Ito ba yung katotohanan na pahype na nabanggit sa akin ni Stal kanina?
na alam niya kung sinong ama ng pinagbubuntis ni Selena at ayaw niya lang sabihin sa akin dahil ayaw niya maghabol ng kakambal niya. God, sa mga nangyari ngayon, feeling ko, kasalanan ko rin. Kasalanan ko ang lahat-lahat. Mula umpisa, naging masalimuot na ang buhay ko. Noong hindi pa nabunyag ang katotohanan sa tunay kong pagkatao, minahal ako ni Daddy Hercules na higit kanino pa man. Feeling ko nga, mas mahal niya pa ako kumpara sa mga tunay niyang anak na sila Stel at Selena. Kaya siguro ganun ang pagsaselos nila hanggang sa humantong sa pagkamuhi ang lahat-lahat. Tapos pinagtangkaan pa ng tunay ng ina kong si Rodora ang buhay nila kaya lalo nagkanda leche-leche ang lahat. Masisisi ko ba talaga sila kung bakit sila nagtanim ng sobrang galit sa akin? Makakaya ko bang bayaran ang utang na loob sa pagpapalaki ng pamilya nila sa akin? Oo, malaki ang kasalanan ni Selena sa akin. Pero sa nangyari sa kanya ngayon, pati mga magulang at mga kapatid niya ay apektado. Wala na ako ipinagkaiba pa kay Selena or mas nakakalamang pa nga siya sa akin ngayon. Inalagaan ako ng mga magulang niya simula bata pa. Ako, samantalang sinira siya ng sarili kong ama. Hindi ko alam kung kaya ko bang dalhin sa konsensya ko ang mga nangyari sa kanya pero isa lang ang sigurado ako. Gusto kong maituwid ang lahat ng mga pagkakamali na ito. Gusto kong makausap si Selena. Anong gagawin natin? Anong pwede natin gawin para makabawi tayo sa kanila, Dad? Buntis siya. Binuntis mong anak ng mga taong nagpalaki sa akin. Umiiyak akong tanong kay Daddy. Pakiramdam ko bigla ako nawalan ng lakas kaya dahan-dahan ako napaupo. I am sorry, Alina. I am sorry. Bigkas ni Daddy. No, Dad. Hindi ka dapat sa akin mag-sorry. Kay Selena ka dapat mag-sorry dahil sobrang unfair ng ginawa mo sa kanya. Binuntis mo siya, Dad. Buntis siya sa anak niyo. Umiiyak ako ng bigkas. Hindi ko na napigilan pa ang emosyon ko at tuluyan na ako sumabog. Naramdaman ko naman ang pagyakap niya sa akin at pilit akong pinapakalma. Pagkatapos ng komprontasyon sa pagitan naming dalawa ni Daddy sa may swimming pool, umiiyak akong pumasok sa loob ng aking silid at nagmukmok. Masakit ng ulo ko sa kakaiyak pero parang ayaw pa rin tumigil ang aking mga luha. Kanina pa rin ako titig na titig sa aking phone dahil gusto ko sanang tawagan si Mommy Bridget. Yes, si Mommy Bridget. Gusto ko sana siyang makausap kaya lang naguguluhan naman ako kung ano ba ang pwede kong sabihin sa kanya. Nahihiya ako at the same time. Naguguluhan ako sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito ang lahat. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito sa amin. Bakit nagawa to ni Daddy kay Selena? Bakit sa dinami-dami ng mga babaeng pwede niyang magustuhan? Bakit si Selena pa? Hindi ko alam kung ilang oras na akong umiiyak dito sa silid pero natigil lang ako nang marinig kong pagkatok ng kung sino sa pintuan ng aking silid. Dali-dali kong pinunasan ng luha sa aking mga mata bago ako nagsalita. Pasok, bukas yan. Bigkas ko habang hindi ko napigilan ang bahagyang pagpiyok ng boses ko. Mula sa labas, pumasok si Ate Dorothy. Napansin kong marahil ito ng pamumulat pamamaga ng aking mga mata. Dahil sa medyo matagal ng pag-iyak dahil ilang saglit din siyang napatitig sa akin habang nakaguhit sa mukha nitong pag-aalala. Senyorita, ready ng dinner niyo. Kain na po muna kayo. Malumanay na bigkas niya. Si Dad, nandyan pa rin ba siya? Imbis na sagutin ng paanyaya niya sa akin na kumain na raw ako, kaagad kong hinanap si Daddy sa kanya. Baka kasi sa mga sandaling iyon, lasing na naman siya. O wala po, senyorita. Umalis po siya. Bigkas nito. Well, hindi na ako nagtataka tungkol doon. Anytime naman kasi talaga kapag gustuhin ni Daddy, pwede siyang umalis ng bahay at hindi ko alam kung kailan ulit siya babalik. Ganun ba, Ate Dorothy? Wala po akong ganang kumain. Mahinang bigkas ko. Naku, hindi pwede senyorita. Kailangan niyo pong kumain bago matulog, sagot niya. Hindi pa po kasi ako gutom eh. Hayaan niyo po kapag nagutom ako. Kusa na lang akong bababa ng kusina. Mahinang sagot ko sa kanya. Kung ayaw niyo po talagang kumain, senyorita, hayaan niyo pong dalhan ko kayo ng gatas at biskwit dito sa silid niyo. Para naman malamnan ng kahit na kaunti ang sikmura niyo. Sagot niya sa akin bago naglakad palabas ng aking silid. Naiwan naman ako muling naluha. Mabilis na lumipas ang ilang mga araw, naging mas tahimik ang bahay dahil never nang umuwi si Daddy Damon. Sa tuwing tinatawagan ko siya, palaging sagot niya sa akin na busy daw siya at pagkatapos noon, tinatapos niya na kaagad ang pakikipag-usap sa akin. Hindi ko naman alam kung anong mga pinagkakabalahan niya, pero iniisip ko na lang na malaki na siya at alam niya na kung ano ang tama at mali. Dinalhan ako ng gatas ni Ate Dorothy, pero hindi ko rin naman nainom yon.
Sa sobrang daming mga alalahanin ang gumugulo sa isipan ko, hindi ko na nga namalayan paano nakatulog ako. Nagising ulit ako kinaumagahan sa mahinang katok ng pintuan ng aking silid. Napasuliyap ako sa orasan na nasa bedside table at ganoon na lang ang gulat ko nang halos alas 9 na pala ng umaga. Pasok, bukas yan, bigkas ko habang dahan-dahang bumabangon sa kama. Kaga namang bumungad sa pintuan si Ate Dorothy. Bitbit ang isang brown envelope habang nakasunod sa kanyang dalawa pa naming kasambahay na may mga bitbit na tray ng pagkain. Pasensya ka na, senyorita, kung nagising ka namin. Pero alas 9 na kasi kailangan nyo na pong kainin ng breakfast nyo. Nakangiting bigkas nito. Isang tipid na pagtangulang ang naging sagot ko, sabay baba ng kama, akmang maglalakad na sana ako patungo ng banyo para makapaghilamos na muna at makapagmumug bago kumain ng agahan nang muling nagsalita si Ate Dorothy. May dumating po palang mga papeles para sa inyo, senyorita. Bigkas nito. Napatigil ako sa paghakbang at napabali ng tingin sa kanya. Ang dalawang kasambahay na kasama niya ay nagsipaglabasan na ng kwarto pagkatapos nilang ipatong sa mesang dala nilang mga pagkain. Papeles? Kanino galing? Nagtataka kong tanong. Naglakad ako palapit sa kama ko kung saan nakapatong ang mga papeles sabay dampot sa brown envelope. Binuksan ko yon at ganun na lang ang gulat ko nang tumambad sa paningin kong mga dokumento at titulo. Titulo yun ng bahay at lupa ni Lola Susan. Pati ang mga papeles ng beach resort nandito rin sa loob ng envelope. Lahat yon ay nasa pangalan ko na. Kaya hindi ko malaman kung matutuwa or mas malulungkot ba ako sa mga nangyayari ngayon. Tinutotoo ni Estelle ang sinabi niya na ibibigay niya sa akin ang lahat ng ito. Alam kong importante sa pamilya nila ang mga naiwan ni Lola Susan pero mas pinili pa rin na ibigay nila sa akin ng lahat-lahat. Lalo na ang beach resort na alam kong kay Estelle iyon na ipamana. Pero may bahagi lang na pera na para sa akin ang nagastos doon nung pinapaayos ang beach resort na yon. Sa naisip kong yon, hindi ko na namalayan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Napaupo ako sa aking kama habang titig na titig sa mga papeles na nasa harapan. Imbis na matawa ako, kakaibang nararamdaman ko ngayon. Sobrang nalulungkot ako sa mga nangyari. Hindi ako masaya sa mga nangyari. Hindi na ako bahagi ng pamilya nila at hindi nila ako dapat bigyan ng ganito kalaking mga ari-arian. Ano ang gagawin ni Damon ngayong nalaman niyang buntis si Selena? Ano ang mangyayari ngayon tila tinanggap na ni Stell ang kapalaran nila ni Alina? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.